Today, let everything within us bring honor and praise to our God, for He continuously satisfies us with His love. And whenever we are faced with difficulties, He never fails to grant us His grace that keeps us going. A blessed day, everyone! With thanksgiving and overwhelming joy, let us welcome the coming week, knowing that God will journey with us and will assure us that with Him, we can always win our battles. Let us turn our eyes on our great God, whose very nature is to bless us and to shower us with His immeasurable grace and love. Let us build our lives on Jesus as we worship and honor Him through our online Moments with God. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dapat natin siyang purihin at dakilahin. Tayo na at tayo magpuri sa ating Diyos. Jesus, you're all I need. My life belongs
Altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Omega came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. You'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, napakabait mo sa amin sa mga pagkakataong ito. Dakilang Diyos, ang mga students na nakikinig sa mga sandaling ito. At gayon din po, Panginoon, ang mga nasa bahay, ano naman po ang mga kalagayan nila, sitwasyon nila, Panginoon, dakilang Diyos. Kami po ay samahan at pangunahan mo po ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Ipakitang Panginoon, dakilang Diyos, mag-minister po kayo sa pagkakataong ito upang sa kayong Panginoon Diyos Ama, ito ay makatulong sa kanila ng malaki ng iyong salita ay higit na makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon. Nais ka naming purihin at dakilain. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Have a blessed Monday to everyone. At tayo po ay pag-aaralan po natin sa umaga pong ito ay ang Deuteronomy 20 verse 1 and 4. At ang binabanggit po rito, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you up out of Egypt will be with you. When you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. He shall say, Hear Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Ang ating po nais iparating sa atin ng Diyos sa mga pagkakataong ito, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, anuman ang kalagayan natin sa buhay, tayo po ay nasa realidad ng digmaan. At ang digmaan ito ay lagi nating nararanasan, lagi nating na-encounter sa ating personal na buhay, sa ating
family, sa ating work, at sa ating pong mga kakilala, ay lagi po natin itong na-encounter. Now, ang question sa umagang ito, how to go deeper with God? Paano tayo lalalim sa relasyon natin sa Panginoon? All this dapat po natin, na dapat nating malaman na ito ang ibig nais sabihin sa atin ng Diyos. Don't be afraid. Huwag tayong matakot sa hamon ng buhay. Ang hamon ng buhay ay naandyan. Problema sa family, naandyan yan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na nararanasan natin. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay talunan, ayaw ng Diyos na tayo ay sumusuko, ayaw ng Diyos na tayo ay takot, nangangamba, nag-aalinlangan, ayaw ng Diyos na pupunuan tayo ng mga bagidya sa buhay, mga problema na hindi nakakatulong sa atin, na nagbibigay sa atin ito, na napapalayo sa atin. Marahil, ang ministeryo ng Moments of God ay nakatulong sa atin ng malaki. Now, kung ito ay nakatulong sa atin ng malaki, kumusta na ang buhay mo ngayon? Matapos mong maranasan ang moments of God. Matapos mong maranasan ang pag-ibig niya sa iyong buhay. Kaya binabanggit niya rito para lamang natin mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Don't be afraid. Huwag kayong matatakot. Kasama niyo si Yahweh, ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Egypto. Huwag tayong matakot. Ang sabi ng Diyos, huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa araw-araw na battle ng ating buhay. Meron siyang concern sa ating buhay, kaya tayo ay sinasama niya. Yung kanyang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa atin ay nararanasan natin sa paggising natin sa umaga. May mga pagkakataon na talagang dumarating na yung init mo sa Kanya ay napapalitan ng kalamigan, kalamyaan, matanlay tayo. Meron tayong pagkakataon na yung wala tayong ganang manalangin, magbasa ng Biblia, wala tayong ganang purihin ng Diyos, wala tayong ganang gawin ang kalooban ng Diyos, wala tayong ganang sumunod sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon sa ating buhay nararanasan natin yan. Bakit kaya? Sapagkat meron tayong digmaan. At ang digmaan na ito ay nandito tayo sa mundo. Ito po yung evil system na kung saan nasa paligid po tayo ng labanan. Pero ang sinasabi niya rito sa verse 1 na kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot. Huwag tayong matatakot kapag tayo ay nakikipagdigma sa ating mga problema sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa ating problema. Tutulungan niya tayo. Kaya ang una pong points na dapat nating aralin sa umagang ito ay don't be afraid. Ano po yun? Depend God's strength. Dapat tayong umasa lamang sa kapangyarihan, kalakasan ng Diyos, sapagkat ang kalakasan ng Diyos ay sapat sa ating pangangailangan. Ang kalakasan ng Diyos ay sapat sa lahat na ating mga problema. At kung ikaw man ay naiisip mo na sumuko na, iniisip mo na hindi ka na mahal ng Diyos, iniisip mo na ikaw ay talunan, hindi totoo yan. Ang nag-iisip niyan ay ang nais ng kaaway ay tayo ay magpanik, tayo ay matakot. Pero hindi yan galing sa Diyos, galing yan sa kaaway. At ang kaaway gusto niya tayong panghinaan ng loob. So, dapat tayong huwag matakot. Be strong in the Lord and the power of His might. Magpakatatag tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Isuot natin yung baluti ng katwiran sapagkat nasa physical battle po tayo. At ang ating kalaban ay hindi natin nakikita pero may kapangyarihan, may kakayahan na tayo ay sirain, tayo ay pahinain. Pero ang sabi ng Diyos, magpakatatag tayo sa Panginoon. Put on the full armor of God. Ito pong kalagay po natin na kung saan, sinasabi po niya rito, kung kayo'y makipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo at mas marami ang kanilang kabayo, karwahe, pagkat kasama niyo si Yahweh, ang Diyos na nag-alis sa inyo sa Egypto. Sino po ba sa atin dito nakapanood nung The King Arthur? Bagamat yung pelikulang yon ay madugo, sila po ay mababa ang kanilang taktik sapagkat ang kalaban po nila merong tanggulan.
may pader, samantalang nasa baba po sila. Pero hindi po sila na-intimidate, hindi sila natakot, lalong tumapang sila sapagkat meron silang kakayahan na talunin yung kalaban dahil po kasama nila ang Panginoon. Kapag kasama natin ang Diyos at ang Diyos ay nasa harapan natin, wala tayong dapat ikabahala. Wala tayong dapat ikatakot. Panatag ating loob, payapa ang ating isipan, at makagagalaw tayo, makakakilos tayo sa inaakala mong dihado ka, discouraged ka, wala ka ng pag-asa. Ngunit sa Panginoon, napakalaki ng pag-asa mo dahil kasama mo ang Diyos. Verse 2, anong sinasabi niya sa verse 2? When you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. Sino po ba ang priest sa buhay mo? Sa mga sandaling ito, sino po ang iyong accountable prayer partner? Na dapat tayo, bago tayo magsimula sa ating gagawin sa buhay, magplano sa ating buhay, ay dapat muna po tayo merong P. Ano po yung P na yun? Prayer. Napakahalaga sa buhay ng tao ang pananalangin. Kapag wala kang pananalangin, madali kang madaig ng kahinaan, madali kang madaig ng problema, madali kang madaig ng mga suliranin. Sapagkat ang panalangin, ito yung buhay mo sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iyo sa kanyang salita, at ikaw naman ay nakikipag-usap sa Kanya sa makatwid, talking with God. Yung communication mo sa Panginoon ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya itong priest na ito, ang kanyang role ay upang palakasin. Bago sila makipagdigma, ay pinalalakas muna nung priest yung mga soldier para di sila panghinaan ng loob, na kahit yung kanilang mga kalaban, merong chariots, merong armies, meron silang horses, hindi natatakot dahil yung priest, ang kanyang papel ay palakasin, ipanalangin sila, ang kanilang kalooban, at ang Diyos ang siyang mangunguna sa kanila. Yun ang papel ng priest. Ngayon, ang sa buhay po natin, sino ang priest sa buhay mo? Sino ang iyong accountable prayer partner na ang papel nito sa buhay mo ay ikaw ay kanyang pinapanalangin araw at gabi? At ikaw ay kanyang concern para ikaw ay palakasin, para ikaw ay tulungan upang hindi ka madaig ng mga temptations sa iyong paligid. At isa sa pinaka-temptation ng ating ay yung pong kahinaan na kung saan ginagamit ng kaaway. Ito po yung self-pity. Kapag nagkaroon ka na ng awa sa sarili, tendency po ito na ikaw ay kumikilos sa paraang hindi na kalooban ng Diyos. Kaya, tandaan po natin, Satan, deadly weapon is lies and deception. Our battle is on the mind. Ang ating pong labanan, ang ating digmaan ay nasa isip. Kapag ang isip mo punong-puno ng mga baggages sa buhay, at pag napasukan ka ng kaaway, otomatiko, dadayain ka, lililangin ka, magsisinungaling siya sa iyo na ikaw ay walang kakayahan. Ikaw ay mahina, pero sa Panginoon, ikaw ay mahalaga. May plano sa iyo ang Diyos. At ang plano ng Diyos sa iyo, ikaw ay maging productive. Ikaw ay maging progressive. Ikaw ay masaya at maligaya sa buhay mo. Sa ating pong mga estudyante, sa ating pong mga nagwo-works at mga nasa bahay, ito po ang nais sa atin ng Panginoon na dapat po natin dala sa ating puso't buhay ang salita ng Diyos. Pananalangin. Dapat tayo nagbababad sa pananalangin. Pagka tayo gigising sa umaga, nananalangin tayo. Bago tayo lalabas, papasok sa opisina, dapat tayo nananalangin. Sapagkat ang ating kaaway 24/7 na nagbabantay, he is a roaring lion na naghahanap upang masila. At kapag ikaw ay nasila, ikaw ay kanyang biktima. Ito po, ayaw ng Diyos na tayo ay maging biktima ng kaaway. Kaya dapat po nating pakaalalanin na ang papel ng priest ay para tayo ay ihanda at ipanalangin. At ang priest na ito ay nakikipagmamagitan sa Diyos, at ang Diyos naman ang siyang naglalagay sa priest na
salita ng Diyos upang maging matatag at matibay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya, number 2 po na binabanggit po rito ay devote your time with God. Gaano ka kadalas ba nakikipag-usap sa Diyos? Maaring nung maranasan mo yung moment with God, lagi kang nananalangin, nagbabasa ng Biblia, at yung mga ka-textmate mo, pinapadalan mo ng mga memorable verse, mga biblical verses, mga encourages word. Ngunit, bigla na lang nabigla ka sa buhay mo na talagang ikaw pala ay nawala na. Nabigla ka kung saan na-divert ka ng mundo, pero huwag mong isipin yon. Napakahalaga ng ginagawa mo sa Diyos. Ano lamang ang dapat natin gawin? Bumalik ka sa dati mong ginagawa. Kung naranasan mo yung moment of God, nag-minister sa iyo ang Diyos, at ikaw ay nanghina, nanlamig, balik ka uli sa Diyos at gawin mo uli yung dati mong ginagawa sa Panginoon. Devote your time with God. Upang lumalim ang relasyon mo sa Panginoon, dapat nakikipag-usap ka sa Diyos. Ito kaya sinasabi niya rito na kapag nasa larangan kayo, ang saserdote tatayo sa unahan, sasabihin niya ang ganito, makinig ka, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot. Huwag tayong matakot. Harapin ang katotohanan, harapin ang realidad ng buhay. Dahil po ang buhay po natin ay nasa gitna tayo ng arena ng digmaan. Digmaang isipan, digmaan sa problema sa buhay, pero ang Diyos ay laging nandyan kung tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon, panatag po tayo. What was the job of a priest? To encourage the soldier to trust God, to pray the people. Yan po ang papel ng saserdote. At kung sino man ang saserdote sa buhay mo, ang kanyang papel ay ikaw ay upang ipanalangin. Sino ang priest sa buhay mo? Ikaw lamang nakakaalam kung sino ang priest sa buhay mo. At kung siya ay merong papel sa buhay mo, dapat ipagpasalamat mo yun sa Panginoon. Sabi nga po rito sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Kanino ka lamang magtitiwala? Huwag kang aasa sa iyong lakas. Sapagkat sa sandaling umasa ka sa iyong lakas, papasukan ka ng kaaway at dadayain ang iyong kalakasan na iniisip mo yun ang paraan para ikaw ay magtagumpay. Hindi po totoo yun. Ang kalakasan mo lamang ay manggagaling sa karunungan ng Diyos upang ikaw ay kanyang palakasin sa anumang battle mo sa buhay at upang ang biyaya ng Diyos ay sa iyo'y maranasan. Ang sabi sa Jeremiah 17:7, mapalad ang taong sa Diyos lamang lubusang nagtitiwala at maligaya ang taong sa Diyos lamang umaasa. Romans chapter 12 verse 2, do not conform to this world. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. Sa halip, magbago na kayo ng isip upang malaman nyo, matiyak ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo at kung ano ang nais ng Diyos sa ikabubuti mo, ikakaunlad mo at ikalalakas ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Ikatlo pong points ng how to go deeper with God. Draw closer with God. Dapat meron tayong kalapitan sa Panginoon. Moments with God means intimate bonding with God and you. Ito yung dapat mong ibalik. Kung ikaw ay wala na sa ministry sa bumuli muna sa Panginoon, ay dapat mong isipin na napakalaga ang kalapitan sa Diyos. Sapagkat relasyon po tayo. Moments with God, ito ang nakatulong sa iyo. Draw closer with God. 1 Peter 1:7, sabi niya, draw closer with God and He will draw closer to you. Maging malapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Kaya sinasabi niya na dapat tayo maging matatag, huwag matakot, huwag mawala ng pag-asa, huwag manalig sa sarili, kundi manalig lamang sa Panginoon. Do not lean on your understanding. In all your ways, sa lahat ng pagkakataon, isalang-alang mo ang lahat ng gagawin mo sa Panginoon. I tell you, lahat ng gagawin mo maayos. Because God is a God of order.
At kung ito ang gagawin mo, magiging maayos ang buhay mo, panatag ang buhay mo, na kahit humaharap ka sa gabundok ng problema, sisiw lang yan dahil ang Diyos mo ang makikipag-battle sa iyong pinagdadaanan. Verse 4, For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory. Declares God's promise. Ano po ang dapat nating i-declare? Pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? Na kahit tayo may mga dinadaan sa buhay, na kahit inaakala mong lumiliit ang mundo mo, pag nakikita mo at na-encounter mo ang mga suliranin mo sa buhay, huwag mong tuunan ang iyong suliranin. Tuunan mo ang laki ng Diyos sa suliranin mo. Dahil yan, maliit lamang sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos ay huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, tibayan mo ang loob, narito ako, makikipagdigma sa iyong pinagdadaanan. Declares God's promise. Ito po ang dapat po nating alalahanin na bilang estudyante, sa mga nagtatrabaho, ating mga magulang na nasa tahanan, alalahanin po natin, mahal tayo ng Panginoon. May plano siya sa atin. Ang plano niya sa atin, tayo'y maging ganap, pagpapala, maging kaaya-aya, magkaroon tayo ng masaganang buhay, magkaroon tayo ng kaaya-ayang buhay, magkaroon tayo ng maligayang buhay na may pag-asa sa Panginoon. Na dapat po natin tandaan na ang pag-ibig ng Diyos hanggang ngayon nararanasan natin. Na kahit inaakala natin na tayo na lang ang may pinagdadaanan, tandaan po natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Lalong-lalo na kapag ikaw ay tapat, nananalangin, ang provision ng Diyos ay laging nandyan, ang protection ng Diyos ay laging nandyan. Laging nasa iyo ang provision and protection ng Panginoon sa iyo. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa atin at napakabait niya sa atin sa kabila ng mga battle natin sa ating buhay. Lagi po nating i-reminisce, lagi nating i-recall, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon dahil kahit po tayo nakakaranas ng iba't ibang karanasan sa buhay, personal problem, financial problem, struggle sa family, struggle sa work, struggle sa ating pong pag-aaral. And yet, ang Diyos ay Diyos na mabuti. Hindi niya tayo pinababayaan dahil mahal niya tayo. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat. Kayo po ang aming Diyos. Napakabuti mo sa amin, na sa kabila po na may mga pinagdadaanan kami, sa kabila na inaakala namin na kami na yung kaawa-awa at kawawa sa lipunan, salamat po Panginoon, sapagkat nais mo kaming maging malapit sa iyo. Tinuturuan mo po kaming magtiwala, umasa, tinuturuan mo po kaming sa iyo lamang po dumipende, sa iyo lamang po manalig, sa iyo lamang po kami po, Panginoon, sumandig. Salamat po sa iyong salita na nagpabago ng diwa ng aming isipan. Lord, kung may mga pagkakasala kami na nagagawa namin sa iyo, patawarin niyo po kami. Linisin mo po kami, tugasan ng aming puso. Kung kami nagiging duwag at hindi kami nagiging kalugod-lugod sa inyo, kahabagan niyo po kami, Panginoon. Gawin mo po kaming matatag, matibay, at gawin niyo po, Panginoon, na ang iyong kalooban ang lagi lamang po naming masunod at sa iyo kami mabuhay at sa iyong mga salita ang maghari po sa amin. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng iyo. Marami pong salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. To your hand I commit again with all I am for you.
Magpatuloy tayo sa Diyos. Ang Diyos ang lakas natin, ang Diyos ang pag-asa natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.